Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamutika TV. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na. At sa mga nag-subscribe guys na bago, yan, thank you so much. Thank you so much talaga na marami. God bless sa lahat. And gusto ko rin magpasalamat yung mga lagi nanonood. Ayan, shoutout sa inyo. Ayan guys, shoutout. Thank you so much. And God bless. And gusto ko rin shoutout lagi yung mga nag-a-apply dito sa mga walk-in. Ayan, mga mandirigma natin dito. Ayan, kaya yan. Hanggat may visa, may pag-asa. At lagi kasi, ayan, magdasal tayo lagi. Huwag natin kalimutan yan. Importante yan guys, magdasal sa taas. Yung pinaka-importante pag hindi lang sa pag nag-a-apply tayo, magdarasal dapat araw-araw. Bago tayo umalis sa bahay, magdasal. Bago tayo mag-apply para mataas yung chance, mga 100% guys pag nagdarasal agad tayo. Ayan, yung mga nawawala ng pag-asa dyan, kaya yan. Lagi lang tayo positive. Yung mga mag-i-exit ng Thailand, exit kayo ng Thailand, matik yan pagbalik nyo. Mayroon yan nakabang sa inyo. Huwag lang tayo umasa sa taas, dapat gumawa din tayo. Yung sa taas kasi gabay lang yan eh. Yan. Gawa din tayo kasi kung hindi naman tayo nag-a-apply, wala din mangyayari. Dapat mag-apply din. Ayan, gusto ko lang i-share yung mga about sa domestic helper dito. Marami kasi nagko-comment na taga Hong Kong. Ayan, shoutout sa mga taga Hong Kong dyan. Ayan, Hong Kong, mga DH natin, domestic helper. Ayan, mga bahay nagkatrabaho dyan sa Hong Kong, shoutout sa inyo. Ayan, pa-share naman ng mga vlog ko dyan sa Hong Kong. Ayan, yung mga gusto pumunta ng Macau. Ayan, may mga vlog tayo dito. May vlog tayo dyan na pwede nyo tingnan. Mga gusto magbaka na mag-apply. Ayan, malapit lang, isang sakay lang, Macau na. Ayan, pagkakaiba ng domestic helper sa Hong Kong saka dito sa Macau. Ayan, dito kasi sa Macau guys, mga DH, domestic helper, 6 days yung pasok nila. Yung isang araw is day off nila. Example, day off nila is linggo. Ayan, mga stay-in niya, mga stay-in. Yung mga stay-in, day off nila linggo, Saturday night pa lang pwede na sila lumabas sa bus nila. Ayan, yun kagandahan dito sa Macau kasi parang mas maaba yung pahinga mo kasi Saturday night pa lang lalabas ka na sa bus mo eh, diba? Unlike sa Hong Kong, pag nag-day off sila ng Sunday talaga yung labas nila, Sunday ng umaga. Hindi sila pwede lumabas ng Saturday night. Depende sa mga stay-in kasi walang stay out sa sa Hong Kong. Dito sa Macau kasi may stay-in tsaka stay out. Mas mataas nga lang yung sahod ng stay-in kasi stay out. Eh, yung mga nagtitipid dito sa Macau, nag-i-stay-in sila para di na sila magbayad ng bahay, libre na sila ng pagkain kasi stay-in sila eh. Yan. Pero nakakalabas naman sila ng nakakalabas sila ng Saturday night, linggo day off na nila, di ba? Kasi pag lumabas ka ng day off mo ng Sunday, tapos Sunday din labas mo, parang hindi ka rin nag-day off kasi hindi ka nakapagpahinga eh, di ba? Hindi ka nakapagpahinga. Mga taga Hong Kong, di rin sila nakapagpahinga kasi nga lalabas sila ng Sunday, bago sila niyan lumabas, lilinis muna sila ng bahay, di ba? Ganun ginagawa ng mga taga Hong Kong. Lilinis muna sila ng bahay, makakalabas sila alas 10 na ng tanghali kasi naglinis muna eh. Tapos babalik din sila ng alas 6 ng gabi, alas 6 or alas 7. Yung iba, maswerte yung iba, minsan anytime sila pwede umuwi paggabi, pero maglilinis pa rin sila ng gabi bago sila magpahinga. Di kinabukasan Lunes na naman, di ba? Wala din. Dito naman sa Macau guys, pag stay-in ka, yun nga, Saturday night, makatulog ka ng mahaba, gising ka ng alas 10 ng umaga, di ba? Pwede ka na gumala, diba? Tapos balik ka ng anytime naman, pwede ka bumalik pag dito sa Macau eh, sa amo mo eh. Anytime, mga alas 10 ng gabi, alas 8 ng
Sunday. Yan, di ba? Mahaba yung day off mo. Kapag pahinga ka, nakagala ka pa ng umaga. Diba? Yun ang kagandahan ng DH dito sa Macau. May stay in. Sa Hong Kong naman, may stay in. May stay out naman sa Hong Kong. Pero mahirap siguro sa Hong Kong eh. Kasi sa Hong Kong, wala, mahirap maghanap doon ng boarding house, tapos ang mamahal. Mga boarding house doon, bed space ang mamahal. Dito mura lang naman sa may mga naman, yung mga sa bahay nagtatrabaho, mga stay in, nagwi-weekender sila, weekender sa mga boarding house. Example, babayaran nila sa isang buwan 200 lang, 50 per night o 200, nandun na yun yung bills, yung 200 or 250, yung 50 bills na yun, kuryente tsaka tubig. Di naman sila, maligo lang naman sila sa umaga, sa gabi, mga weekender sila. Every day off lang, Saturday night sila nandyan, isang gabi lang tulog. Sa isang buwan, 4 lang naman yung day off ng mga sa bahay nagtatrabaho dito sa Macau. 4 na araw lang sa isang buwan. Hindi for this 4 lang din sila natutulog, 4 na base lang din sila matutulog dun sa bahay na tinitira nila. Yun ang tinatawag dito sa Macau, weekender. 250 yan, 200, may 200 tulugan lang pag gabi. Yan, pag Saturday night nalabas. Sa Hong Kong wala, sa Sunday talaga sila nalabas. Kaya sa sahod naman guys, mas mataas naman sa sa Hong Kong yung sahod kaysa dito sa Macau. Sa Macau ngayon guys, pinaka basic dito ng katulong mga DH sa Macau is 4,500. 7 na ngayon palitan times mo yan ng 4,500 times 7, malaki na rin, diba? Ang laki na rin nun. 30 ba? Mga ganun, 30, diba? 30 per month, diba? Ang laki na nun, 30 plus. Sa Hong Kong naman, malaki yung nila dun, nasa 7 ata, 7 HKD, ang laki nun din. Tapos i-times mo yun ng 7 din, diba? Ang laki ng nila doon, laki ng basic nila doon. Tapos kagandahan dun sa Hong Kong, pag naka 5 years ka doon, 5 years in service ka, 5 years ka sa amo mo, may makukuha ka. Yun yung sabi nila, yun pagkakalam ko, may length of service sa Hong Kong. Dito naman sa Macau, kahit 50 years ka na dito, ugod-ugod ka na. Walang ganun. Siguro pag naawa yung amo mo, bigyan ka siguro kahit konti pa paano, diba? Pero dito naman nai-increase naman every yan. Pag gusto ka ng amo, nag-i-increase ka naman nila. Yung iba nga maabot dito ng 7 per month, 7,000 MOP, diba? Sa bahay lang tatrabaho yan. Tapos guys, yung naman sa pag-apply naman dito naman sa Macau, direct talaga. Dito ka talaga mag-a-apply sa bahay. Kung sa bahay ka magtatrabaho, DH, direct dito ka mismo sa Macau mag-a-apply. Sa Macau ka mismo maghanap ng trabaho. Unlike doon sa Hong Kong, hindi ka pwede mag-apply nung direct doon. Pwede yung mga na-terminate ng amo, nakahanap ng may nag-recommend, pwede doon. Pero uwi pa rin ng Pinas kasi doon ipaprocess yung papel nila exit pa rin ng Pinas. Dito sa Macau, pwede ka lang mag-tourist tapos apply ka dito sa bahay. Yun, pwede. Sa Hong Kong, di ka pwede doon mag-apply ng tourist. Pwede mag-apply kaso uwi ka pa rin ng Pinas. Dito sa Macau, di ka na uwi ng Pinas. Dito ka na diretso na. Process na diretso, di ka na uwi. Exit ka lang ng Hong Kong para sa work permit. Exit ka lang ng Hong Kong, tapos pagbalik mo, pwede ka na mag-umpisa. Kasi kailangan mo mag-exit ng Hong Kong para pagbalik, kasi tourist visa ka pa kailangan mo mag-exit ng Macau para pagbalik mo, working visa na yung bibigay sa'yo ng immigration. Ganun. Sa Hong Kong kasi uwi ka pa talaga ng Pinas. Tapos kung mag-apply ka naman sa Hong Kong, nasa Pinas ka, sa mga agency ka sa Pilipinas,
mag-apply. Hindi katulad dito sa Macau, pupunta ka pa dito sa Macau talaga. Dito ka mag-apply, ganap ng trabaho. Ganon. Yun ang kagandahan sa Macau, direct ka na dito. Tapos sa placement naman, mababa lang naman placement dito sa ano, sa bahay nagtatrabaho, mga 3,000 yung MOP, ganun. Yun, 3,000, depende, minsan kasi yung amo na yung sasagot ng ano mo yun, ng placement mo, kasi sa agency mag-process sa mga papers mo sa agency ka rin, mas mabilis makahanap dito ng trabaho pag sa bahay ka. Pero kung cleaner applyan mo, mahirap. Sa bahay ang daming bakante dito sa Macau. Pwede step stone mo muna yung ano, yung sa bahay, tapos ipon ka na pang placement. Pang placement kasi malaki dito pag cleaner eh. Sa Hong Kong, placement malaki din pag sa Pinas ka mag-apply. Maraming applyan sa Hong Kong, din sa Ermita, Pedro Hill, may jeans pa Hong Kong. Pero pa Macau guys, wala. Icon lang yung legit sa Pinas. Yan. Mga babae na gusto maghanap ng trabaho dito, Macau, mag-tour na kayo dito, apply kayo dito. Ingat lang kayo sa immigration, baka dapat maganda yung ano natin, reason pag exit ng Pinas. Dapat acceptable ng immigration para makalusot. Sa Hong Kong, Pinas talaga apply. Kung sa Hong Kong ka mag-apply, mag-tour ka, uwi ka pa rin ng Pinas, ganun. Kaya guys, yun lang. Pero sa sahod, malaki sahod sa Hong Kong. Mas malaki sa Hong Kong kaysa dito. Sa Macau naman kasi freedom yung gusto ng mga sa bahay nagtatrabaho. Freedom kasi dito, open. Pwede ka lumabas. Labas ka ng maaga pag di mo bukas. Katulad sa Hong Kong, doon yun mismo yung labas mo eh. Yun lang guys, sana naintindihan nyo yung kumpara yung Macau tsaka Macau versus Hong Kong. Sana naintindihan nyo guys. Comment lang yung mga di nakaintindi. Yun lang guys, thank you so much and God bless sa lahat. I love you all.